Galing DRT si Otits at meron siyang pasalubong na minolestiyang brake pad at kadenang crunchy. Outsu! Kaya binaklas ko na agad tapos napansin ko di alarm na pala to. Di alarm bre yung preno. Pagkatanggal ko ng gulong sinunod ko na yung sprocket cover at yung kanyang rear sprocket para makakuha na ng sample. Pagkabili ko sunod na binaklas ko yung crank sprocket tapos yung kadena niya. Tinanggal ko na sa pagkakalak yung bago para maikamada na. Yung kapiyesa pala nito Honda Dream. 428 yung kadena, 14 yung ngipin. 420 talaga ilalagay ko dito kaso nga lang nung nagtanong ko kay nanay sabi niya kaya wala akong no choice, 428 na lang. Tapos nung chinek ko yung damper, outso. Kaya kumuha na ako ng electrical kasi wala ng budget pamalit ng damper. Pwede rin namang interior pero depende sa muka. Naganap na rin ako ng extrang pin sa brake rod para mamaya. Pagkatiktik ko ng mga kalakalawang pinagpipinger ko para malagyan ng grasa. Nung ibabalik ko na nakapako alog na yung bearing. Yung bearing ni Tito Malog, simula nung makapagusto ko gumawa na padabog. Kaso nung lalagyan ko sana siya ng grasya, may missing sa bulitas. Kinuha siguro nung dating may-ari tapos nilagay sa lambe. Buti na lang mayroong extra si Fran Priya. 6301 pala yung sukat niya. Kaya pagkakuha ko, binaklas ko na yung dating bearing niya. Nilagyan ko muna ng grasya para hindi masakit. Tapos yung bearing sa drum brake, nilagyan ko na rin kasi tigang na. At sa wakas, happily ever after ko na siyang naibalik ng walang bumabagabag. Habang nagkakabit ako, dumating si Otits. Tito ni Bayaw. Kaya tinulungan niya ako sa pagkabit. Kinuha ko na yung ratlock na pambaklas ng kadena. Tapos minano-mano kasi walang-wala na. Sunod na dumating na dito sila Bayaw galing somewhere. At tuluyan ko ng kinabit yung kadena. Panguling last na gagawin ko na lang mag-adjust ng kadena. Kinabit ko na rin yung pin ng brake rod. ABS check! Inis. Sinabay ko na rin linisin yung brake caliper niya. Kopi ko blanca. Delicious ba? Hindi lang yan. Sunod na binaklas ko yung brake caliper niya. First speed pa rin to. Niluwagan ko na yung dalawang nut na nag-hold sa brake pad. Malapit nang mabutas sa aking brake pad. Ngunit mahirap pa rin tayo. Sobrang tigas nga kaya tinulungan na ako ni Bayaw. At napakaswerte nga naman ng tito ko na to. Ang sarap mo. Pitch bike. Piniga-piga ko lang yung preno para lumabas yung piston. Delicious ba? Hindi lang yan. Creamy! Hindi lang yan. Ito pa, gentle din sa tummy. Sweet snack. Kopi ko blanca. Creamy, gentle din sa tummy. Maalas di sumama tong isa kasi stock up na. Yasi kumuya. Kaya wala akong no choice kundi gamitan siya ng dahas. Delicious ba? Hindi lang yan. Unang first kong tinanggal yung dust seal. Sunod naman yung oil seal. Para malinisan talaga yung mga singit-singit. Gentle din sa tummy. Pagkalinis ng ibabaw, nilagyan ko na siya ng fluid para ma-flashing. Piniga-piga lang para labasan. Yung panloob lang yung nilinis ko, hindi ko na sinama yung labas. Tapos pinagbabalik ko na yung mga piston niya. Double time! Nilagyan ko na ng grasya yung mga pin sa bracket. Tapos kinabit na yung brake pad. Yung kasukat pala nito yung sa front ng Raider. Di ko alam yung unit nito pero ang nakalagay lang Gialing. Ang galing. Rebranding lang siguro to. Pero yung makina niya hawig sa Honda Dash 110. Tapos yung ibang parts na pang Honda Dream. At yun, tatanggalin na lang yung hangin sa loob ng caliper. Para tigasan na. ABS check. Masikip lang siya sa ngayon kasi virgin pa yung brake pad. Tapos dumiretso na ako kay Labayo kasi manonood dapat kami ng basketball. Kaso nga lang nagka-aberya yung kuryente nila. Kaya sinamahan ko muna sila para to watch them, to guide them through the darkest of their days. Pagtapos namin gumawa ng mga extension, dumiretso na kaming court para suportahan yung mga tropa naming bangko. Kayo po na nakaupo. Kaya pala bangko kasi lamang sila.